Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong pagbaba daw ng rating ni VP Sara Duterte. Kinoconnect daw to sa confidential funds. Kung niyo matatandaan, di ba nga nag-request si VP Sara ng 550 million na confidential funds both dun sa dalawang departamentong hinahawakan niya, yung Office of the Vice President at DepEd. So dito, ito yung ginamit ng mga kritiko ni VP Sara na dahilan kung bakit bumaba yung kanyang ratings. Pero pakinggan po ninyo kung paano ba ginawa yung survey na yan, kung bakit bumaba daw yung ratings ni VP Sara. It's significant, Cheryl, kasi yung survey na kinonduct namin September 30 to October 4 of just this year, very recently, with 1,200 respondents, ang margin of error is plus minus 3%. So pag more than 3% ang binaba, that is significant. And yung performance ratings nga ng VP natin, ay bumaba from 82 to 70, that's 12%, that's significant. Although it can be said na siya pa rin yung pinakamataas yung performance rating and trust rating sa mga top government officials. Pero of course, yung pagbaba is something that should be, there's a reason for it. And we could point to some possibilities. Although hindi naman namin tinanong yan sa survey, ang tinanong lang natin yung performance and yung trust ng mga top government officials. Saan pong lugar pinakamababa yung satisfaction at trust ratings ni VP Sara, or saan po siya malaki yung ibinaba? Well, actually pinakamababa sa performance niya is Balance Luzon. It's 62. Bumaba siya from 74. And sa NCR, it's at 65. Bumaba siya from 73. So hindi naman double digits yung binaba sa NCR. Pinakamalaking binaba sa Visayas from 90 to 74. This is significant, pero as we mentioned, 74 is still a fair number. That's still 7 out of 10 Filipinos. And ganun din sa different social-economic classes, may pagbaba din na nakita especially sa E, bumaba siya ng 22%, and sa ABC, bumaba siya ng 19%. Ginawa po yung survey kasabay ng issue ng confidential funds, Yun na, kinabit na. kay VP Sara. Kinabit na. Sa tingin po natin, ito nga po ang naging malaking factor ng pagbaba ng kanyang ratings. It's very possible kasi pag titingnan natin yung trends, Cheryl, yung nangyari dito sa Congress, yung discussions there peaked during the end of September and start of October. So talagang na-capture siguro na survey period ito. And it could be a factor. It's likely a factor doon sa naging effect sa survey respondents natin. That being said, itong mga numbers, they are elastic, meaning hindi naman permanent itong mga trends natin. In the same way sa school, pag may estudyante nagkumo siya ng exam at mababa yung grades niya, pwede pa rin siya makakuha ng mataas na grades sa next semester pag nag-aaral siya. So for our cabinet officials, for our administration, I think part of it is syempre yung medyo mahirap din yung buhay ngayon, and pag nag-bounce back naman yung economy natin. Alam mo, ganito kasi yung ginawa nilang propaganda diyan sa confidential funds. Halatang halata eh. Ngayon, talagang dito ine-emphasize ng mga media, hindi ko alam kung bakit, siguro talagang alam mo na, media hawak nila ngayon eh. May media noche na kagad, ang aga-aga pa lang. Feeling ko talaga ang ginawa dito sa binanatan yung confidential funds. Kasi tandaan ninyo, ano ba ang konteksto niyan? Ang konteksto niyan, tayo ay naghihirap. Pahirap ng pahirap ang ating bansa. Inflation, di ba? Kitang-kita naman po natin. Tapos, nagmamahal na nagmamahal. Mga presyo. Kaya nga, pansinin ninyo, hindi na usapan ng bigas ngayon eh. Yun talaga ang problema dyan. Mahalin na bigas, mahalin na gulay, yung mga pagmamahal ng presyo. Hindi na ngayon yan ang pinag-uusapan.
ginawa nila para ma-divert yung problema na nadadanasan ng bawat Pilipino, parang ang dating, kaya tayo nauubusan ng pera, kaya walang tulong na nagagawa ang gobyerno dahil sa confidential funds ni VP Sara Duterte at ng buo niyang opisina, ang DepEd at ang OVP. So, pansinin niyo yung interview, may punto rito si Banat Bay eh. Dinadivert nila yung problema natin sa presyo ng mga bilihin, especially sa bigas. 'Di ba? Ang taas ng inilaki ng presyo ng bigas. Pero natabunan nitong confidential funds. Sabi ng survey, kung panonorin niyo uli, nagkataon lang daw na natapat yung survey nila, nasa kasagsagan daw ng issue ng confidential funds ni VP Sara. Nataon lang daw o itinaon. 'Di ba? Pwedeng itinaon eh. Para saan? Siyempre, yung mga tatanungin nila doon sa survey nila, ang mare-recall lang is yung issue ngayon, hindi yung issue nung nakaraan. Kasi medyo yung interval nung issue ng bigas tsaka yung issue ng confidential funds medyo malayo. So dito na highlights yung confidential funds ni VP Sara. 'Di ba? Na dahil nga sabi ni kaya ba naghihirap ang Pilipinas dahil sa confidential funds na hinihingi ni VP Sara? 'Di ba? Nakalimutan na yung issue sa bigas. So ang rating, tatamaan talaga doon sa rating is yung kay VP Sara, yung performance niya. Kasi ang kinukonek yung confidential funds niya, hindi naman confidential funds ng mga nakapalibot sa kanya. Like nung kay President Marcos, yung sa Congress. So hindi na masyadong ma-highlights yun dahil ang itatanong is yung tungkol sa confidential funds ni VP Sara. Pangalawa, yung survey, ang pagkakaalala ko, ang sabi niya nasa 1,200 plus lang yata yung tinanong nila. Doon pa lang, para sa akin, pananaw ko, medyo sablay doon eh. Ibig sabihin yung 1,200 is magre-represent na yun sa buong Luzon at Visayas na sinasabi nung survey na yun na pinagtanungan nila. 1,200 para sa dalawang region, yung Luzon at Visayas. Di ba? So doon pa lang medyo, para sa akin, na questionable eh. So sa tingin ko, yun yung kwento. Yun yung kwento na gusto nilang ipakita sa tao. Naghihirap, hindi kasi masolusyonan yung paghihirap, hanap sila ng dahilan kung bakit naghihirap. Instead na ang dahilan ng paghihirap ay dahil sa smuggling, dahil sa korupsyon, ang itinuro nila ay etong si VP Sara Duterte, yung confidential funds. So parang yan ang in-emphasize nila. Na kaya tayo naghihirap kasi sa taas ng confidential funds. Hindi yun nila naisip na ang bilyong-bilyong extraordinary fund ng Kamara ang talagang nagpapahirap. Hindi yun nila pinaliwanag na ang talagang nagpapahirap sa Pilipinas kung hindi ho yung mga kickback na mga congressman sa mga proyekto ng DPWH at nung kano-ano pang ahensya ng gobyerno. Na alam naman po natin at alam naman po nila yan sa ground na ang laki ng kinikita ng mga kontraktor na sino ba ho yun? Marami sa kanila kaibigan ng congressman. Yung iba sa kanila kamag-anak, minsan asawa pa. So ibig sabihin lang, yun ho talagang dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Diba? Isa pang punto ni Banat Bay doon, tama po yun. Magkano ba ang extraordinary funds ng Congress? Billion po 1.5 something o 1.6 billion every year. Wala pa po dun yung mga kickback ng mga sinasabi nga ni Banat Bay yung sa mga kontraktor, sa mga project na alam naman natin substandard, sa corruption, tulad dun sa NIA na napalabas natin sa channel natin na kung saan, di ba nagalit nga si Cynthia Villar dahil nga puro unfinished project tapos nanghihingi ng pang-maintenance. Di ba? Doon pala makikita nyo, isinet aside na kagad yung issue na yun. Ang hinighlights yung confidential funds ni VP Sara. Yung korupsyon.
Hindi ho yung confidential funds ni BP Sara Duterte. Paano ho manghihirap magkano lang ho ba yung confidential funds ni BP Sara Duterte na ginagamit naman sa tama dahil nga siya ho ay Vice President. Hindi naman po siya isang senador lang o sekretary lang. Siya ho ay Vice President at Secretary. Okay, sabihin na nating hindi may paliwanag kung saan. Kasi yan nga ho ang ibig sabihin ng confidential funds eh. Hindi pa pwedeng ipaliwanag dahil ginagamit nga ho yan sa confidential. Ano ibig sabihin nun? Maaaring panunuhol ng ilang mga nagbabalik loob sa gobyerno para maturo ang kuta ng mga damonyo. Di ba? Yan ho ang dahilan yan eh. Kaya hindi ho maipaliwanag. Pero tanungin ko kayo, yung extraordinary fund ba ng mga congressman ginagamit para mapugsa ang mga kalaban ng bayan? Hindi naman po eh. Sa katunayan, yung extraordinary fund nga ng ilang mga congressman, pinopondohan pa ang salot sa lipunan. Di ba? Kalaban ng... Isa pang magandang punto rin ni Banat Bay doon. 'Di ba? May mga kongresista tayo na alam naman natin nasa makakaliwa. Magkano nakukuha ng isang congressman? Ang sabi base doon sa compute ni Banat Bay doon sa video natin nasa 15 million every year ang nakukuha. Every year po 'yun. Oh. Hindi na li-liquidate po 'yun. Ang kailangan lang pirma lang po para sa liquidation nila. So, hindi natin alam kung saan ginagamit. So, sabi nga ni Banat Bay, posibleng ginagamit pa daw. Ibinibigay doon sa kalaban pa ng gobyerno, sa kalaban ng bansa natin. Diba? Pangalawa naman po, hindi naman po si BP Sara senador lang. Vice President po siya, pangalawa sa pinakamataas sa posisyon. At the same time po, DepEd Secretary, na alam naman po natin na nilalabanan din niya yung mga makakaliwa. Gaya ng sinabi niya, pwedeng pinansusuhol yung para sa mga nagbabalik loob na para matukoy yung mga kuta nitong mga damonyo. Yung gobyerno, pinopondohan pa nitong ilang mga kongresista nating makakaliwa. So yun ang dahilan talaga. Ang hindi ko maintindihan dito, ang packaging sa media, para talagang si BP Sara Duterte ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari dito. Wag ho tayo magpapalinlang. Diba? Wag ho tayo magpapalinlang dahil hindi ho yan. Yan ho kasi kung yan ang pala problema, di mas malaki naman ng confidential funds ng presidente ng Pilipinas. Billion-billion. Diba ho? So anong ibig sabihin nun nito? Tandaan natin, Vice President ho yan. Hindi ho yan ordinaryong opisyal ng ating bansa. Yan ang talagang tunay na rason. At kitang-kita naman natin ang packaging ng ilang mga media. Di ba? O sabi nitong isa, yan. Ang problema daw kasi hindi sumasagot daw. Problema kay Sara tahimik. Iba pa mag-explain para sa kanya. Wala namang mangyayari pag inisnab niya. Alam mo, kasi sabi nga, less talk, less mistake. Ako naniniwala ako doon. Kaya nga kita nyo ginawa ni Marcos during the campaign. Less talk, less mistake. Let the proper people defend him. Ako naniniwala ako doon. Tama din naman nahimik siya kasi it will not look good